Welcome 2025! Happy New Year! Look at guys! I'm wearing polka dots dress dahil New Year po yan. Hello everyone! For today's video po is December 31, the last day of the year 2024, and I know everyone of us, most of us are busy na po mag-prepare para sa ating medianoche at pagsalubong ng bagong taon. Every household po ay may mga iba't ibang style at iba't ibang pamamaraan kung paano i-welcome ang bagong taon. Pero as a Filipino po ay we are all almost the same kung ano po yung ating kultura na kagawian, yun po yun. As for me po, ito po isi-share ko po sa inyo kung ano po yung mga simple preparation ko to welcome the new year, to attract good health, good lucks, and good fortune para po sa darating na bagong taon. So, the most common po na meron ang every Filipino household sa ating mga table pagsapit ng bagong taon ay ang round fruits. Ito po ay usually 12 or 13 round fruits na ating piniprepare na nasan dyan sa ating table pagsapit ng bagong taon. 12 kinds of round fruits symbolizes for 12 months of a year, and as for me po, 13 considered as a lucky number, and it's also mas okay po siya dahil sobra. Masabi pa nga, mas maganda po, mas maigi po pag sobra kaysa sa sakto lang, di ba? And round fruits po symbolizes kasaganaan, good lucks, and auspicious outcome para sa ating mga paghanap buhay at kasipagan. Ayan. And I will give you some meaning po ng mga fruits na ating hinihanda, like apples. Apples is believed and thought to bring peace and harmony. And grapes naman po, by its shapes, it resemble coins. And it believed that it will bring more money and more income for the new year to come. And pineapple, ang pineapple pag ako ay nag-arrange talaga, I always put it on the top because pineapple are said to foreshadow more good fortune from lucks and to increase our personal wealth. At saka marami siyang mata, ito ngayong nag-watch, nag-a-attract ng mga maraming good lucks and maraming fortune at saka good health na rin. It's protection na rin po yun sa mga bad and evil. Yan. This 12 or 13 round fruits na hinihanda po natin to welcome the new year ay tinatawag na tree of togetherness. Pinagsama-samang mga pampaswerte para po sa mas prosperous and auspicious outcome sa bagong taon. And by the way guys, lahat po ng ating mga paghahanda sa bagong taon ay sabayan po natin ng panalangin, strong faith sa ating may kapal para mas lalo niya pong i-bless ang ating mga pagsisikap, ang ating mga pangpaswerte, ibigyan niya po ng power para mag-attract ng swerte papasok sa ating buhay at sa ating buong pamilya. By the way guys, let me share po sa inyo habang hindi pa po ako natatapos mag-set up ng aking mga fruits. So, let me talk na lang po muna para may maririnig po kayo dyan na nagsasalita. So, guys, nung kami mga bata pa, mahirap lang po talaga ang buhay. So, one time lang talaga ang naalala ko na nakakumpleto kami ng 12 or 13 round fruits na ihanda sa mesa aking mga magulang. Usually po, kung ilan lang po ang nandyan available na mapipitas namin sa aming mga pananim, yun na pong mainilalagay namin. Pero, hindi talaga kami nakakapamili ng mga like yung mga mangga, yung mga persimmon, yung mga apple na mga mamahalin dahil kulang po talaga sa budget. So, yung na mapipitas namin like mga pinya, marami kaming tanim niya na pinya dun sa probinsya. So, lagi kami may ganyan, pinya, tapos suha. Yun, pero hindi talaga siya kompleto. Pero happy na rin pa ako dahil buong aming pamilya at lumaki kaming malulusog at tamang pagdidisiplina ng aming mga magulang. So, ngayon guys na nag-asawa na ako and I'm very thankful to God dahil yan, may nakabili, may pambili na ng mga prutas at pampaswerte tuwing New Year. So, thank you Lord. Ayan po guys, tapos na ako mag-set up ng aking aking round fruits tray of togetherness. Ayan po. So, isa nang natapos. At ayan po, may nakagawa na rin po pala ako ng
prosperity bowl. Ayan po, and may video din po ako niyan. Ayan po, ang aking prosperity bowl. Siguro kayo guys, nakagawa na rin kayo niyan. So, dito naman, let's proceed for another pampaswerte naman na inihanda natin tuwing New Year. Ito po ay malagkit or glutinous na kakanin. Kakanin na gawa sa glutinous rice. Ito po ay sampilot. Tawag namin ito sa Leyte. So, kahit anong klase pong kakanin guys, basta made of glutinous rice, malagkit na bigas, ay okay na po yun na panghanda sa New Year. Alam po natin na ito ay isa sa may nahanda ng pamilyang Pilipino, ang malagkit na bigas sa New Year. Dito ay may magandang meaning po sa ating buhay. So, dikit-dikit na swerte, malagkit na pagsasamahan ng buong pamilya. Nandun yung unity, strong bonding, damayan. Ayun, maganda pong ibig sabihin niyan. Kaya, kung di po kayo magtataka, bakit po usually lahat ng pamilya Pilipino, kahit naman siguro ibang bansa ay pag New Year, like Chinese, meron din silang yung tikoy, di ba? So, malagkit din po yun. Kasi maganda pong ibig sabihin yan. Kaya, lahat po halos tayo ay meron yan tuwing New Year. Any kind of kakanin basta made of glutinous rice ay okay po yun. Ihanda natin sa New Year. Ito pong akin ay sampilot. Ito po ay luto po ni nanay ko. Yun po guys, buko pandan. Kayo din po ba guys ay naghahanda ng buko pandan na dessert tuwing New Year? Ako guys, lagi ko po itong hinahanda tuwing New Year dahil gustong-gusto ko talaga siya dahil yung green ay the color of money and din yung white po ay pureness of heart, purity. Diba? Ang ganda ng ibig sabihin niya. Kaya talagang isama nyo to guys tuwing handa nyo ng medianoche ang buko pandan. Siro ganun din naman kayo. So, ito naman po ay shrimp, so seafoods. Ito po ay symbolizes ng kasaganaan dahil ito ay galing sa tubig. Ito naman po guys ay, ayun, kayo sa inyo dyan, mga lechon. So, talagang the best yun. Lechon. At pansit, pangpahaba ng buhay. At yun, recipe na galing sa beef. At ang ating rice, staple food. Ang ating staple rice, yeah. At gumawa din pa ako guys ng bowl that filled of chocolate coins, pistachios nuts, and candy para mas sweet at may madudukot-dukot sa New Year. Ayan po guys, gabi na at tapos siguro kayo dyan at ako sa mga paghahanda natin para sa ating medianoche. It's already time to go to church para sa ating New Year's Eve Mass. Ayan po guys, sama-sama ang pamilya na magsisimba at sasalubungin ang bagong taon. Huwag po natin kalimutan ang magsimba guys. Tapusin po natin ang taon na para sa Panginoon at i-welcome din po natin ang taon na para din po sa Panginoon. Huwag po natin kalimutan yan despite po sa sobrang nating kabisihan sa pag-prepare nating mga handa at pag-prepare para pagsalubong ng bagong taon. Huwag po natin kalimutan na magsimba. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa mga blessing na natanggap natin for the past year at mag-pray po tayo na mas marami pang blessings ang darating sa bagong taon at full po ang guidance at protection ni Lord sa ating lahat ng ating buong pamilya. Ayan po guys, nakapagsimba na po kami, nakauwi na at ayan po, naghanda na kami at kumakain na at parating na ang 12 midnight, papasok ng bagong taon. So kain muna bago pumasok ang bagong taon. Dapat busog po tayong lahat at dyan lang po yung pagkain na yan sa mess hanggang 12 po yan. So guys, ayan, let's eat and Happy New Year! Ayan po, after po ng pagsapit ng 12 midnight, ayan po, nagturutot ng mga kids at meron din po kaming pa-fountain. Happy New Year! Welcome 2025 and may God bless us all na masaya lagi ating buong pamilya. Malusog tayo lahat. Malusog tayo palagi na ating mga mahal sa buhay at pagpalain ang ating mga pagsisikap na mas marami pang biyaya ang darating sa ating buhay. Happy family, happy tayong lahat. God bless and Happy New Year! Thank you for watching everyone. I hope that you learned something, you get some idea from my video. Thank you so much and Happy New Year. Sana may nakuha kayo, may napulot kayo, at natutunan kayo sa aking video kung paano akong mag-prepare ng
pang-welcome sa New Year. Thank you so much! More power for this New Year 2025!